Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2771 hanggang Kabanata 2780. Kabanata 2771. Ikaw, sagutin mo ang tanong na ito. Humarap ang Phoenix sa isa pang maharlika na may ranggong hari. Ang taong iyon ay isa ring alagad ni Elder Nader at tinanong siya ng parehong tanong. Jigoro, halos maiyak ang lalaki. Nagsalita siya kay Elder Nader na nanginginig ang tinig. Namutla ang mukha ni Elder Nader. Marami sa kanyang mga estudyante ang isinama niya upang tuklasin ang bagong xenogeneic na espasyo. Hindi niya inaasahan na direktang makakasalubong sila ng isang tunay na Diyos. Ang ganoong nilalang ay nakakatakot ng sobra. Alam niyang masama ang mangyayari. Pero ang estudyanteng ito ay nagpapakita ng labis na kahinaan. Isa siyang hari na may dugong destroyed. Ngunit mas mahina pa ang dating niya kaysa sa mga mababang uri ng dayuhan. Sagutin mo ang tanong ko. Sumabog ang apoy sa katawan ng Phoenix, nilamon ng langit at lupa ng puting apoy. Ang mga mata ng ibon ay nakatitig sa hari ng destroyed na parang demonyo. Namumutla ang estudyanteng destroyed at agad siyang sumagot, "Makikinig ako sa aking kapareha. Kung gusto niyang mabuhay ako, mabubuhay ako. Kung gusto niyang mamatay ako, mamamatay ako." Anong duwag? Malupit na ungol ng Phoenix. Binuka nito ang tuka at huminga ng malalim. Katulad ng iba pang mga nilalang, ang katawan ng hari ng destroyed ay naging abo. Bumagsak ang loob ng lahat. Malinaw na pinaglalaroan lang sila ng Phoenix. Kahit anong sagot, patay pa rin sila. Kung papatayin mo ako, patayin mo na. Hindi ko sasagutin ang walang kwentang tanong ng isang ibong tanga. Sigaw ng isang hindi kilalang hari nang makita ang pang-aalipusta ng Phoenix. Kung iyan ang nais mo, gagawin ko. Sagot ng Phoenix na elegante pa rin ang dating. Yumuko ito, binuka ang tuka, at nilanghap ang hari hanggang sa maging alikabok. Bumagsak ang puso ni Hansen. Umaasa siya na kagaya ng mga Diyos, baka may kahulugan ang tanong ng Phoenix. Inisip niya na kung hindi siya sumagot, baka hindi siya masaktan ng Phoenix. Ngunit matapos makita ang pinakahuling biktima, malinaw na hindi ganoon ang sitwasyon. Namumutla ang mga mukha ni na Dragon 1 at Baolian, at pinagpapawisan sila ng malamig. Inisip nilang ganoon din ang nararamdaman ni Hansen, walang pag-asa. Paulit-ulit na tinanong ng Phoenix ang iisang tanong sa iba pang nilalang, ngunit kahit anong sagot nila, lahat ay nauuwi sa pagkamatay. Ang kanilang mga buhay ay marahas na hinihigop. Si Elder Nader, na isa ng Transmutation Deified, ay walang nagawa kundi manood. Hindi siya makalaban ni Makapigil. Sa huli, lumapit ang Phoenix kay Elder Nader. Ang 3 ulo at 6 na mata nito ay nakatitig pabalik sa Phoenix, worry gustong umatake. Ngunit nakagapos ng mahigpit ang kanyang katawan ng mga sanga. Hindi siya makagalaw, kahit daliri hindi niya maigalaw. Hindi lang katawan niya ang nakulong. Kung ganoon lang kasimple, matagal na sana niyang ginamit ang kanyang transmutation powers para gawing Thunder God ang isang hininga niya. Pero ngayon, wala siyang lakas. Hindi rin niya alam kung nilimitahan lang o tuluyang naubos ang kapangyarihan niya. Habang hinihintay ng lahat ang kamatayan ni Elder Nader, biglang lumingon ang Phoenix. Ibinaba nito ang tingin sa lupa, at ang matalim nitong mga mata ay nakatuon kay Hansen at sa dalawang kasama niyang naroon. Bumilis ang tibok ng puso nilang tatlo. Bago pa nila maintindihan ang nangyayari, pumagaspas ng pakpak ang Phoenix at bumaba ng bundok. Ay, hindi maganda ito, biglang kinabahan si Hansen. Bakit bigla itong nagbago ng isip at iniwan ang isang deified elite para sila naman ang puntiryahin? Namutla ang mga mukha ni na Dragon 1 at Baolian. Nawala ang kanilang dignidad at sumigaw si Dragon 1, "Ginoo Bao, kung hindi tayo lalaban, wala na tayong tsansa." Nagmukhang iritado si Baolian. Akala mo ba gusto kong hindi lumaban? Kita mo naman, sobra ang agwat ng lakas. Kahit hindi nasusupal ang katawan kong hari, hindi ko magamit ang kapangyarihan nito. Wala tayong laban. Ikaw, dragon ka diba? Ang lahi niyo raw ang pinakamatapang. Hindi ba mataas ang resistensya ninyo laban sa lahat ng uri ng kapangyarihan? Kaya mo bang basagin ang pagsupil sa akin para magamit ko ang katawan kong hari? Baka sakaling makaalis tayo. Nanghina si Dragon 1.
Kung kaya ko, sa tingin mo ba magpapakulong lang ako rito? Walang saysay ang usapan. Pareho silang nakagapos at walang magawa. Naiinis si Dragon 1 kay Baulian kaya sumigaw siya kay Hansen, "Dollar, kung makakatakas ka, isama mo na kami. Bilasan mo bago mahuli ang lahat." Umiling si Hansen. Kahit gamitin niya ang kanyang Super God Spirit Body, tatagal lang iyon ng 1 segundo. Pagkatapos noon, babalik ang kapangyarihan ng Phoenix para supulan siya. Mamamatay pa rin siya. Wala silang tatlong magagawa. At ngayon, nakalapit na ang Phoenix sa kanila. Bumaba ito 10 metro mula sa kanilang tatlo at tumitig kay Hansen. "Hindi pwede, napakaraming nilalang ang pwede mong kainin, pero ako pa ang pinili mo. Hindi naman ako si Tang Sanzang. Bakit ako ang tinatitigan mo?" Malungkot at inis si Hansen. Inihanda niya ang kanyang Super God Spirit Body. Kahit maliit ang tsansa ng pagtakas, subukan pa rin. Plano ni Hansen na hintayin munang magsalita ang Phoenix, at sa oras na bumuka ang token nito ay gagamit siya ng teleport. Baka sakaling makaligtas siya. Ngunit nang bumuka ang token ng Phoenix, wala itong tinanong. Sa halip, may nakakatakot na puwersang humigop sa katawan ni Hansen. "Tapos na, wala na akong pag-asa," desperadong inisip ni Hansen. Huli na para gamitin niya ang kanyang Super God Spirit Body. Akala ni Hansen magiging abo siya, ngunit hindi iyon ang nangyari. Lumipad ang kanyang katawan papunta sa Phoenix. Bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, pumailang lang ang Phoenix at sinakihan siya nito sa likod. Nakaupo si Hansen sa apoy na puti, pero hindi iyon mainit. Para itong mainit-init na bukal na nakaka-relax. Ramdam niya ang napakalakas na life force mula sa katawan ng Phoenix. Para siyang tuyong kahoy na muling nabuhay. Ang kanyang mga selula ay muling naging aktibo at dumami ng mabilis. Anong nangyayari? Gulat na tanong ni Hansen. Si Baulian, Dragon 1, at ang iba pang mga nakagapos sa sanga ay hindi makapaniwala. Sigurado silang mamamatay si Dollar Hansen, pero ngayon, nakasakay pa siya sa Phoenix. Matapos isakay si Hansen, bumalik ang Phoenix sa tulay. Nakaupo si Hansen sa likod ng Phoenix. Ramdam niya na wala itong anumang pagkapuot sa kanya. Bumaba ang Phoenix sa tulay, sa harap mismo ni Elder Nader na parang kokan na nakagapos. Muli, umalangaw-ngaw ang malakas nitong tinig sa isipan ng lahat. "Pwede mo itong kainin," sabi ng Phoenix. Napatulala ang lahat sa paligid ni Hansen. Kahit hindi nito binanggit ang pangalan ni Elder Nader, malinaw na tinutukoy ng Phoenix na masarap at masustansya ang destroyed, at gusto nitong ipakain si Elder Nader kay Hansen. Kabanata 2772. Oo, siya ang pinakamainam na pagkain dito. Nag-aalala ka ba na baka hindi siya masarap? Ayos lang kung ganon. Pwede kang pumili. Kumain ka ng kahit anong gusto mo. Basta gusto mo, iyon na, sabi ng Phoenix. Nabalot ng takot at pagkagulat ang mga mukha ni na Elder Nader at ng lahat ng iba pa. Hindi sila makapaniwala sa narinig nila. Lahat sila ay natrap sa lugar na ito, at tinitingnan lamang sila ng Phoenix na parang pagkain. Si Dollar naman, inimbitahan na kumain kasama ng Phoenix na parang kagalang-galang na panauhin. Kung gugustuhin niya, pwede niyang kainin ang lahat hanggang mabusog siya. Bagaman hindi alam ni Hansen kung bakit siya tinatrato ng Phoenix ng iba, pakiramdam niya ay ligtas na siya ngayon. "Ibinibigay mo ba silang lahat sa akin?" Tanong ni Hansen, nakatingin kay Elder Nader at sa iba pa. "Siyempre, basta gusto mo," sagot ng Phoenix na may ngiti. Para itong isang inang nasabik na bigyang luho ang kanyang anak. Hirap intindihin ni Hansen ang asal nito, lalo na't kanina lang ay pinaglalaroan nito ang buhay ng mga bilanggo at ginawang alabok ang mga hari at mga diipikadong nilalang ng walang kahirap-hirap. "Pwede ko ba silang gawin kahit ano? Ibig kong sabihin, kung ayaw ko silang kainin, pwede ko ba silang palayain?" Tanong ni Hansen. "Oo, basta iyon ang gusto mo," sagot ng Phoenix, na tila talagang pinapaboran siya. Gusto lamang ni Hansen na iligtas si Dragon 1, pero nagdalawang isip siya. Pinili niyang isama si Baulian. Gusto niyang talunin si Baulian nang siya mismo, hindi basta mamatay ito ng ganito bago pa niya maisakatuparan ang laban. "Kung ganun, palayain mo ang dalawang iyon," turo ni Hansen kina Dragon 1 at Baulian. Nang marinig ng Phoenix ang hiling ni Hansen, hindi ito gumalaw. Ngunit biglang nawala ang nakapipinsalang bigat sa katawan ni Baulian at Dragon 1. "Brother Dollar, lubos akong nagpapasalamat," ani Dragon 1, nanginginig pa ang boses. Agad siyang lumipad palayo matapos magsalita. Hindi na siya nag-atubiling manatili roon. "Ang ginawa mo ngayon ay babayaran ko ng buo.
May utang ako sa iyo, wika ni Baolian, at saka umalis kasabay ni Dragon One. Mr. Dollar, tulungan mo kami. Sigaw ng ilan pang nakagapos sa tulay. Nakita nilang pinalaya ang dalawa sa kahilingan ni Hansen, kaya't nabuhayan sila ng pag-asa. May mga desperadong hari na nakiusap kay Hansen. Pwede ko ba talagang gawin ang kahit ano sa kanila? Muling tanong ni Hansen sa Phoenix, tila nag-aalinlangan. Siyempre, lahat sila ay iyo, sagot ng Phoenix na nakangiti. Nilinggan ni Hansen si Elder Nader at ang iba pa. Matagal siyang nanahimik, kaya't lalo silang kinabahan. Mr. Dollar, maawa ka. May pamilya akong kailangang alagaan, pakiusap ng isang hari mula sa maliit na lahi. Wala akong kaugnayan sa inyo, at wala rin akong pakikipag-ugnayan sa lahi nyo. Bakit ko kayo ililigtas? Malamig na sagot ni Hansen. Agad namang sagot ng hari, marami akong mga kayamanang Zinegenic at mga Jin. Lahat ay ibibigay ko sa iyo, basta mabuhay lang ako. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Sigurado ka ba? Hindi kita pinipilit, ani Hansen sabay kindat. Siyempre, handa ako. Habang buhay akong magpapasalamat kung mabubuhay ako. Ikaw ang magiging tagapagligtas ko, at gagawin ko ang lahat para suklian iyon, mabilis na sagot ng hari. Mr. Dollar, handa rin akong ibigay lahat ng kayamanan at Zinegenic genes ko. Mr. Dollar, tanggapin mo rin ang akin. Biglang nagtulakan ang mga hari, gustong mauna na ialok ang kanilang yaman kay Hansen. Lahat sila'y nakiusap para palayain. Kung ganito kayo kabait, hindi ko natatanggihan, sagot ni Hansen ng medyo naiilang. Agad niyang tinanggap ang mga kayamanan at mga gene. Pagkatapos ay hiniling niya sa Phoenix na alisin ang mga tanikala ng mga hari. Lubos ang kasiyahan ng mga hari. Pagkatapos magpasalamat, agad nilang nilisan ang lugar. Brother Dollar, ito lang ang pag-aari ko. Sapat na ba ito para palayain mo ako? Tanong ni Bar. Wala talagang naipon si Bar. Ang tanging mahalaga sa kanya ay isang deified Sawblade na nasa primitibong antas lamang. Kung handa si Brother Bar na ibigay iyan, tatanggapin ko, sagot ni Hansen at kinuha ang Sawblade. Agad namang pinalaya ng Phoenix si Bar. Nang makita ng iba pang mga deipikadong naruroon na ibinigay ni Bar ang kanyang yaman kapalit ng buhay, sinundan nila ang ginawa niya. Lahat sila'y kusang nagbigay ng mga kayamanang deipikado para mabuhay. Ngumiti si Hansen at tumingin sa kanila. Si Bar at ang kasama niyang si Dia Robber ay mga matagal ko ng kliyente. Kaya siya may espesyal na treto. Pero para sa inyo, hindi sapat ang kayamanang deipikado lang para makaligtas. Nagulat ang lahat, lalo na si Elder Nader. Namumutla siya sa galit at pagkadismaya. Dati, hindi niya pinansin si Dollar. Ayaw pa niyang makipagtulungan dito. Sino ang mag-aakalang magiging hawak ng taong ito ang kanyang buhay? Kahit ibigay pa niya ang lahat, hindi siya sigurado kung palalayain siya ni Hansen. Habang pinapanood si Hansen na sinusulit ang mga deipikadong nilalang, lalo niyang naramdaman ang kasakiman nito. Sobrang gaaman. Kaya pala tinatawag siyang Dollar, bulong niya. Ngunit mas mabuti na ang mawala ng lahat kaysa mamatay. Kaya mabilis ding nagbigay ang mga deipikado. Walang nang ahas na tumawad. Maya-maya, naging sobrang yaman ni Hansen, at lahat ng nakagapos sa tulay ay pinalaya, maliban kay Elder Nader. Hindi man lang nito may galaw ang ulo niya. Namumula na ang mukha niya sa galit, pero nanatiling tahimik. Hindi ko naniniwala na palalayain mo ang lahat mula sa iba't ibang lahi, pero ako'y papatayin mo. Ang pagpatay sa akin sa harap nila ay parang pakikipagdigma sa destroyed, bulong ni Elder Nader sa sarili, ngunit hindi niya binigkas. Mr. Phoenix, salamat sa iyong kabutihan at kagandahang loob. Wala nang silbi sa akin ang mga taong ito. Iyon na sila, wika ni Hansen habang yumuyuko. Nabigla si Elder Nader. Bago pa man siya makapagsalita, bumuka ang token ng Diyos na Phoenix at humigop ng hangin. Agad siyang naging alabok. Natahimik ang lahat. Nakatitig lamang sila, nanginginig sa takot. Ngunit sa kabilang banda, masaya rin sila dahil nakinig sila kay Hansen. Kung hindi, kapareho lang sila ng sinapit ni Elder Nader. Matagal na siyang nanatili sa bahay. Nakalimutan na niya kung gaano kalupit ang universo. Hanggang sa huli, iniisip lang niya ang reputasyon niya, komento ni Bar habang umiiling at tumatawa ng mahina. Sa kabila ng lakas ng destroyed, kakaunti ang mga deipikado nila. Ang pagkawala ng isang transmutation deified ay malaking dagok. Naging abala si Elder Nader sa pagtuturo at nakalimutan ang pakikibaka para mabuhay. Dahil dito, nawalan siya ng talim at naging alipin ng sariling reputasyon. Nang wala nang natira, yumuko si Hansen sa Phoenix at nagsabi, salamat sa iyong tulong. Kung may nais kang ipagawa, susubukan kong gawin.
Kung wala na, aalis na ako. Pagkasabi ni Hansen, kinuha siya ng Phoenix sa token nito at lumipad palalim sa Synergenic Space. Kabanata 2773. Matapos buhatin ng Phoenix si Hansen sa himpapawid, bigla itong sumugod ng napakabilis. Malayo ito sa mabagal at mabigat na paglapit ng ibon nang una itong dumating sa Two Ape Mountain. Bago pa man makapagsalita si Hansen, nakita niyang patungo sila sa isa sa mga araw sa langit. Kumukutitap iyon ng kapangyarihan at init habang diretsyong tinatahak nila ito na parang walang takot. Bagamat medyo malayo pa, naramdaman na ni Hansen na parang matutunaw na ang kanyang deified na katawan sa matinding init. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari kung sakaling pumasok siya sa nagliliwanag na bowl iyon at napalunok siya sa kaba. Pumadyak ng pakpak ang Phoenix at biglang nilagpasan ng araw, lumilipad patungo pa sa mas malalim na bahagi ng Synergenic na espasyo. Lalo itong bumilis, iniiwan ng mga araw na nakabiting nakakatakot sa kalangitan. Pagtingin ni Hansen sa unahan, napansin niya ang isang higanteng puno ng sycamore na tumutubo ng pabaliktad. Marami ng kakaibang puno ang nakita ni Hansen sa kanyang buhay, ngunit hindi pa siya nakakita ng punong tumutubo ng pabaliktad. Ang tuktok ng punong sycamore ay nasa lupa, samantalang ang mga ugat nito ay nakasampa sa langit. Ang mga ugat ay parang balbas ng dragon, nagsalabid na tila pugad ng ibon. Sabi nila, ang mga Phoenix ay nakatira sa sycamore. Siguro, itong Phoenix na ito ay hindi sa ibabaw nakatira, kundi sa mga ugat. Bulong ni Hansen habang nakatitig sa kakaibang puno. Lumipad ang Diyos na Phoenix patungo sa mga ugat at marahang lumapag doon. Binuka nito ang tuka at ibinagsak si Hansen sa isang kumpol ng ugat na animoy pugad. Agad na napansin ni Hansen na hindi lang ito parang pugad ng ibon, ito ay totoong pugad. Sa loob ng pugad na binuo ng mga ugat, nakita ni Hansen ang isang dambuhalang itlog na halos 10 metro ang taas. Nagliliyab ito ng parehong puting apoy gaya ng Phoenix. Bakit mo ako dinala rito? Hindi mo naman siguro iniisip na mukha akong Phoenix, di ba? Hindi mo rin balak na palakihin ako na parang anak, di ba? Tanong ni Hansen sa Phoenix na ngayon ay kumukubli sa pugad. Siyempre alam kong hindi ka Phoenix. Hindi nanganak ang mga Phoenix ng pangit na batang katulad mo. At ito ang anak ko, sagot ng Phoenix ng buong pagmamalaki. Kung ganoon, bakit mo ako dinala rito? Napabuntong hininga si Hansen. Kung palalakihin siya ng Phoenix, baka maging isang Phoenix man pa siya. May bakas ng presensya ng lahi ko sa iyong katawan. At masasabi kong maganda iyon. Sigurado akong nakasama mo ng matagal ang isang batang kauri ko, sabi ng Phoenix habang nakatitig kay Hansen. Isang batang Phoenix. Nagulat si Hansen. Naalala niya ang isang bagay, at may kakaibang anyo ang mukha nang bigla siyang magsalita, hindi naman niya tinutukoy ang maliit na pulang ibon, di ba? Pero ang maliit na pulang ibon ay isang hybrid, hindi totoong Phoenix. Ngayon naintindihan ni Hansen kung bakit kakaiba ang traito ng Phoenix sa kanya dahil iyon sa maliit na pulang ibon. Matagal din kaming nagsama, malakas ang ugnayan namin. Parang magkapatid na rin kami, seryosong sagot ni Hansen. Hindi niya sinabi sa Phoenix na ang maliit na pulang ibon ay hybrid. Kung sakaling ayaw ng Phoenix sa mga hybrid, baka mawala ang espesyal na pagtrato sa kanya. Nang maalala ni Hansen kung gaano kalamag at malupit ang Phoenix noong nagsimula itong kumain ng mga tao, napanginig siya. Taos pusong umasa siya na hindi magbabago ang isip ng Phoenix at gawin siyang pagkain. Akala ko ako na lang ang natitirang Phoenix sa universo. Hindi ko akalaing mayroon pa palang isa, masayang sabi ng Phoenix, ngunit nagpatuloy, kung maaari, umaasa akong matutulungan mo ako. Dalhin mo rito ang sanggol na Phoenix. Medyo mahirap yata iyon. Matagal na kaming nagkahiwalay ng Phoenix at hindi ko alam kung nasaan siya ngayon, pero huwag kang mag-alala. Kung gusto mong makita siya, gagawin ko ang lahat para hanapin at dalhin siya rito. Ang muling pagkikita ng pamilya ay isang magandang bagay. Napansin ni Hansen na medyo naninigas ang ekspresyon ng Phoenix kaya agad niyang pinapositibo ang tono ng kanyang boses. Muling nagliwanag ang mukha ng Phoenix. Huwag lang gawin ang makakaya. Kailangan mo siyang dalhin rito. Huwag kang mag-alala. Tutuperin ko ang hiling mong ito, sagot ni Hansen. Plano lang niyang lokohin ang Phoenix at agad umalis mula sa Synergenic Space. Hindi rin siya sigurado kung matatanggap ng Phoenix ang isang hybrid. Hindi niya ipapahamak ang sarili o ang maliit na pulang ibon. Masayang inilahad ng Phoenix ang isang pakpak at isang puting balahibo ang nahulog, tila nag-aapoy. Lumipad ito at pumunta mismo kay Hansen. Ito ang balahibo ng Phoenix para sa iyo. Regalo ko ito. Kapag natupad mo ang hiling ko, mas marami pa ang ibibigay ko sa'yo, seryosong sabi ng Phoenix.
Napakabuti mo. Sobra akong natutuwa sa Reg Along ito, sagot ni Hansen. Kinuha niya ang balahibo na balot ng apoy. Isang tunay na kayamanang klaseng True God. Kahit balahibo lang ng Phoenix, napakalakas na nito. Ang balahibo ay puting-puti, halos parang kristal. Parang gawa sa apoy, pero matigas at mahahawakan. Isang maliit na bahagi lang ito ng tunay na Phoenix, ngunit mahaba pa rin ng 1 metro. Nang hawakan ito ni Hansen, para itong nagliliyab na espada. Napangisi siya, magagamit niya ito bilang sandata. Kasalukuyan siyang walang matinong armas, kaya perpekto ito. Habang hawak niya, lalo niya itong nagugustuhan. Isang apoy na elemento ng balahibo. Malakas ito, naisip ni Hansen. Pero hindi niya susubukan doon mismo sa pugad ng Phoenix. Pagkatapos suriin ang regalo, nagtanong si Hansen, bakit mo hinahanap ang isang batang Phoenix? Sa tingin ko, masyado pa siyang mahina kumpara sa'yo. Totoo ang sinabi ni Hansen. Ang Phoenix na ito ay may dalisay na lahi, ipinanganak na deified na Synegeneik. Samantalang ang maliit na pulang ibon ay hybrid, at nang ipanganak ito, sobrang hina. Malayo ang agwat kumpara sa isang tunay na Diyos na Synegeneik. Napabuntong hininga ang Phoenix. Mahirap magparami ang aming lahi. Halos wala na kaming natitira. Hanggang ngayon, hindi ko pa natatagpuan ang kapwa ko. Hindi ako makapaniwalang may isang buhay na anak pa. Para sa akin at sa lahi ko, magandang balita ito. Kapag isinilang ang anak ko, maaari silang maging magkapareha. Sa ganoong paraan, makakapagparami ulit kami. Napatigil si Hansen. Plano pala ng Phoenix na gawing tagapagdala ng lahi ang maliit na pulang ibon. Sandali lang, hindi ko alam kung lalaki o babae ang maliit na pulang ibon, naisip ni Hansen. Kung pareho sila ng kasarian, paano sila mag-aanak? Ngunit hindi niya ito binanggit at nangako na lamang na dadalhin niya ito. Kung wala ka ng ibang kailangan, hahanapin ko na ang maliit na pulang ibon at dadalhin dito, wika ni Hansen na ang tanging hangad ay makaalis. Walang pagmamadali. Pero bago ka umalis, may napakahalagang bagay ka munang dapat gawin, sagot ng Phoenix. Pagkasabi nito, bumugay ito ng apoy kay Hansen. Kabanata 2774. Bukod doon, walang naramdamang pagbabago si Hansen sa kanyang katawan. Hindi naman nakulong o nalimitahan ang kapangyarihan ng kanyang Dangshan armor. Nang mawala ang apoy, ang Dangshan armor ay naging puti at parang malakristal na halos malinaw. Para itong panaginip, isang bagay na hindi mo iisiping umiiral sa totoong mundo. Nanlaki ang mga mata ni Hansen. Pinaandar niya ang kapangyarihan ng Dangshan Sutra at natuklasang gumagana ito. Sa pamamagitan nito, kaya niyang gamitin ang puting apoy ng Phoenix. Ngayong taglay mo na ang kapangyarihan ng apoy ng Phoenix, magagamit mo ng husto ang balahibo ng Phoenix, wika ng Phoenix na may ngiti. Ngunit hindi natuwa si Hansen. Maayos na ang Dangshan Sutra niya, pero ngayon nakatali na ang kanyang armor sa apoy ng Diyos na Phoenix. Kung gagamitin niya ang Dangshan armor, tiyak na matitrigger din ang apoy ng Phoenix. Maganda pakinggan dahil mataas na uri ang apoy ng Phoenix na iisnaban ng kakaunti, pero hindi iyon angkop kay Hansen. At kung inilagay ng Phoenix ang apoy nito sa kanyang armor, malabong ang tanging gamit nito ay para lang magamit niya ang balahibo ng Phoenix. Bagamat ito agad ang naisip niya, hindi na lang nagsalita si Hansen sa Phoenix. Umalis ka na. Kung madadalo mo rito ang batang Phoenix, papayagan kong ang mga tao mo ay manirahan dito, o protektahan ng aming lahi, pangako ng Phoenix. Ang lugar na ito ay parang sinunog na disyerto. Sino namang gugustang manirahan dito? Isip ni Hansen. Hindi kaaya-aya ang kondisyong nilikha ng Phoenix sa paligid. Pero alam ng Phoenix ang iniisip niya at nagpaliwanag, dito nagsimula ang lahi naming mga Phoenix. Ngayon, ako na lang ang natitira. Hindi ko na rin kailangan ng malawak na lugar. Kapag nadala mo rito ang batang Phoenix, bibigyan kita ng 1,000,000 milya para gamitin ninyo. Pwede ninyo itong paunlarin ayon sa gusto ninyo, at kapag may kalaban, ako ang hahabol at magtataboy sa kanila. Pagkatapos, tumingin ito sa sinunog na mundo at nagpatuloy, kapag naabot ng mga bagay ang pinakamasama, saka sumusulpot ang mabuti. Ang lupang ito ay sinunog, ngunit hindi ito patay na mundo. Maaari itong magbigay ng benepisyo na lampas sa iyong imahinasyon. Ano bang klaseng benepisyo? Hindi napigilan ni Hansen na magtanong. Sa ilalim ng kamatayan, may buhay. Nauuna ang kamatayan upang sumibol ang bago. Ang Synegeneik space na ito ay may napakalakas na puwersa ng buhay. Kahit anong nilalang, halaman, hayop, o Synegeneik, ay mas mabilis uunlad dito kaysa sa labas, wika ng Phoenix. Bakit parang wala naman akong nararamdaman na kakaiba sa lugar na ito?
Hindi agad naniwala si Hansen dahil wala siyang maramdaman na kakaibang life force na gaya ng sinasabi ng Phoenix. May dala ka bang mga buto? Tanong ng Phoenix. Wala akong buto, pero may maliit akong halaman, sagot ni Hansen sabay labas ng isang cactus mula sa Destiny's Tower, nakalagay sa isang garapong salamin. Ilagay mo sa lupa, utos ng Phoenix. Nalito si Hansen, pero kinuha niya ang cactus sa paso at itinanam sa lupa. At nangyari ang himala. Ang cactus na kasing laki lamang ng kamao ay biglang lumaki. Ilang saglit lang, kasing laki na ito ng bola ng football. Patuloy pa rin itong lumalaki. Kahit anong nilalang na kayang sumipsip ng puwersa ng sukdulang buhay ay mabilis na lalaki, gaya ng halaman na itinanam mo. Sa ilalim ng lakas na ito, mabilis na uunlad ang isang nilalang hanggang sa maabot ang hangganan ng kanyang mga gene. Iisa lang ang lupa ng sukdulang buhay sa buong universo, at nandito iyon. Pag-aari ito ng mga Phoenix. Wala nang iba pang katulad nito, mayabang na sabi ng Phoenix. Habang nagsasalita ang Phoenix, ang cactus na itinanim ni Hansen ay lumaki na at kasing laki ng Bar Isles. Patuloy pa rin itong lumalaki. Sobra itong ikinagulat ni Hansen. Hindi niya maipaliwanag kung gaano kamangha-mangha ang nakita niya. Lahat ba ng lupa rito ay may ganitong kapangyarihan? Tanong ni Hansen, puno ng pagkamangha. Alam niya kung ano ang kahulugan nito. Kung may lugar na pwedeng magpalaki agad ng nilalang para itong butas sa batas ng kalikasan. Oo, sagot ng Phoenix sabay tango. Napanganga si Hansen. Sobrang saya niya nang marinig na baka papasukin siya sa isang xenogeneic space na ganito ka-profound. Malaking tulong ito para sa pag-unlad ng mga tao. At bukod pa roon, may isang tunay na Diyos na Phoenix na poprotekta sa lahi nila. Magiging ligtas ang mga tao dito na parang nasa Tarzan sila. Maliban sa tatlong pinakamataas na lahi, walang magtatangkang umatake sa teritoryong protektado ng Phoenix. Ngayon, seryosong pinag-iisipan ni Hansen ang tungkol sa maliit na pulang ibon. Huwag kang mag-alala, Ginoong Phoenix. Gagawin ko ang lahat para mahanap ang batang Phoenix at dalhin siya rito. Nilunok ni Hansen ang kanyang laway habang nagsasalita. Masaya ang Phoenix sa naging sagot ni Hansen kaya pinalaya na siya. Sinabi nito na kapag nahanap niya ang batang Phoenix, bumalik lang siya at kalampagin ang Black Steel Bell. Doon, darating ang Phoenix para sunduin sila. Kinuha ni Hansen ang balahibo ng Phoenix at umalis sa Nirvana. Sobrang natukso siya sa alok ng Phoenix ngunit naisip niya, sayang at halo ang maliit na pulang ibon. Kung hindi ito magugustuhan ng Phoenix, baka mauwi sa masama. Hindi ko dapat isugal. Napagpasyahan ni Hansen na hindi niya dadalhin ang maliit na pulang ibon doon. Pagkaalis niya sa xenogeneic space, naglakbay siya ng malayo. Hindi alam ng mga very high na nakatakas na ako, pero hindi muna ako babalik sa Sky Palace. Baka kasi natuklasan na nila, kaya mas mabuting ipagpaliban ko ang balitang ito. Habang nag-iisip, nagpasya si Hansen na bumalik muna sa God area para manggaso ng mga deified xenogeneic. Sa ganitong paraan, mapupuno niya ang tali ng kanyang deified genes. Pero hindi siya nanatili malapit sa Nirvana. Kinontak niya si Xi Jinping at nagplano na makituloy muna roon. Agad pumayag si Xi Jinping sa hiling ni Hansen. Nagutos itong magpadala ng mga barko para sunduin siya. Hindi niyo na ako kailangang sunduin. Gusto ko lang malaman kung ligtas ba sa lugar ninyo. May problema ako at hindi pwedeng mabunyag ang pagkakakilanlan ko, sabi ni Hansen. Ngumunguya ng malaking sigarilyo si Xi Jinping, at nakangiting wika, kamakailan lang, bumili ako ng isang sistema na bahagi ng Sky Music Area. May 2 planetang may buhay at maganda ang tanawin. Binili ko iyon para gawing bakasyonan. Pwede kang manirahan doon. Ang Sky Music Area ay sakop ng 1,000 treasures. Sila ang bahala sa depensa at seguridad. Maliban na lang kung may digmaang pandaigdig, wala akong nakikitang magnanakaw na mga ngahas pumasok doon. Grabe! Ganyan kalaki ang kinikita mo sa pagsusulat ng comics. Halos lumuwa ang mata ni Hansen. Isang buong sistema lang naman ang binili ni Xi Jinping bilang bakasyonan. Nakakabaliw isipin. Teacher Xi ang itawag mo sa akin. Ako ang pinakasikat na manunulat na may pinakamabentang libro. May milyon-milyong tagahanga mula sa iba't ibang lahi sa buong universo, tamad na sagot ni Xi Jinping habang iwinawasiwas ang kanyang sigarilyo. Teacher Xi, kailangan ba ng karagdagang tao ang studio mo? Halos tumutulo ang laway ni Hansen. Mukhang madali ang pera. Oo, pero hindi namin kailangan ng taong gaya mo na walang imahinasyon. Bukod pa doon, sobrang kuripot mo pa. Hindi nagpaligoy-ligoy si Xi Jinping sa pang-iinsulto kay Hansen. Natahimik si Hansen.
Totoo ngang praktikal ang kanyang personalidad pero hindi ibig sabihin ay wala siyang imahinasyon. Gayunpaman, aminado siyang wala siyang talento sa sining. Umiling siya at nakipagkasundo kay Exi Chingking at nagtungo sa bakasyonan nitong planeta. Kabanata 2775. Lalo na nang makita niya si Exi Chingking na nagmamaneho ng ZT-27 Minking battleship para sunduin siya. Biglang nagduda si Hansen kung lahat ba ng kayamanan ni Exi Chingking ay galing lang talaga sa pagbebenta ng comics. Tila ba nagbebenta rin ito ng armas sa black market o kung ano pa. Ang battleship na iyon ay dating pag-aari ng Extreme King. Uri iyon ng barkong pandigma na tanging mga hari nila ang pwedeng gumamit. Karaniwan, mga prinsipe, prinsesa, at iba pang miyembro ng maharlika lamang ang pwedeng magmaneho ng ganoong kalakas na barko. Kahit maliit lang ito kumpara sa mga barko ng ibang lahi, ang kagamitan, kasangkapan, at armas nito ay kabilang sa pinakamahuhusay sa buong universo. Lalo na ang depensa nito, kaya nitong tiisin ang atake ng isang primitive na diipikado nang hindi man lang nagagasgasan ang pintura. Hindi iyon mabibili sa karaniwang pamilihan. Fan ng mga libro ko ang prinsipe ng Extreme King na si Chris Mann. Regalo niya ito sa akin kapalit ng pinakabagong edisyon ng serye ko. Nakangiting mayabang na sabi ni Exi Chingking nang makita ang pagbuka ng bibig ni Hansen sa gulat. Ang astig mo, nag-thumbs up si Hansen. Wala na siyang ibang masabi. Totoo ngang humanga siya sa tagumpay ng kaibigan. Maraming tao, espiritu, at mga nilalang mula sa sanctuary ang nakatawid nitong mga nakaraang panahon, pero sigurado si Hansen na si Exi Chingking ang pinakamatagumpay sa kanila. Ngunit ang susi sa kanyang tagumpay ay walang iba kundi ang sariling pagpupersege. Hindi siya umasa kanino man. Totoong hinangaan iyon ni Hansen. Si Snowball, na nakaupo sa tabi ni Exi Chingking, ay nagkaroon din ng kumpletong pagbabago. Puno ito ng mamahaling gamit. Pati ang dogtag nito ay tanyag sa buong universo. May maliit pa itong sombrerong pangginoo sa ulo na isa ring mataas na antas ng kayamanan. Bukod sa salitang mayaman, wala nang ibang maisip na salita si Hansen para ilarawan silang dalawa. Lumang Hansen, naisip mo na bang gumawa ng sarili mong bundok? Inakbayan siya ni Exi Chingking at inabutan ng sigarilyo. Anong bundok? Hindi naman tayo gang. Umirap si Hansen. Maging seryoso ang mga mata ni Exi Chingking. Yun mismo ang punto ko. Kahit maganda ang takbo ng trabaho ko, habang tumatagal, mas lalo akong nakakaramdam ng kawalan. Sa unibersong ito, wala akong tunay na tahanan. Wala akong sariling teritoryo. Lahat ng abot tanaw ay hawak ng iba. At kung magkamali akong makaaway ang maling tao, kaya nilang alisin lahat ng pag-aari ko sa isang iglap. Ang pakiramdam na iyon, masama. Hindi ka ba mayaman? Hindi mo ba kayang bumili ng isang abandonadong sistema at paunlarin iyon? Tanong ni Hansen. Humitit si Exi Chingking sa kanyang tabako at nagbuga ng usok, saka nagnit-ngit, hindi uubra iyon. Kung wala tayong sapat na lakas para ipagtanggol, ang pagkakaroon ng teritoryo ay parang wala ring teritoryo. Kung ganoon, ano ang mungkahi mo? Tanong ni Hansen. Matagal na rin niyang plano na magkaroon ng sariling teritoryo sa universo. Ngunit napakaraming gulo sa universo ngayon. Kahit makapagtatag sila ng xenogeneic space, baka hindi rin nila mapanatili iyon. Handa si Exi Chingking sa tanong na iyon. Binuksan niya ang isang hologram at ipinakita ang mapa ng universo. Itinuro niya ang isang bahagi at nagsabi, gusto mo bang sumugal? Kung manalo tayo, mapapasa atin ang napakalaking lugar na ito. Paano kung matalo? Tanong ni Hansen habang nakatingin sa lugar. E di malulugi tayo at magsisimula ulit mula sa simula, sagot ni Exi Chingking sabay tawa. Ipaliwanag mo nga ang plano mo. Hindi maalis ang tingin ni Hansen sa espasyong iyon. Ang nakasulat, Hardin ng Kalawakan. Isang xenogeneic space iyon na pagmamayari ng lahing Flower God. Hindi mataas na lahi ang Flower God, at ang Hardin ng Kalawakan ay medium-sized na xenogeneic space lamang. Sa kakayahan, wala silang kapangyarihan o yaman na tulad ng mga mataas na lahi. Ang abilidad nila ay paggawa ng genofluids, at dahil doon ay may pwesto sila sa universo. Kahit ang 10 pinakamataas na lahi ay hindi kayang kopyahin ang mga genofluid na ginagawa nila. Hindi dahil mas mahusay ang teknolohiya nila, kundi dahil ang Hardin ng Kalawakan mismo ay naglalaman ng mga espesyal na gene na wala sa ibang lugar. Hindi kalakihan ang Hardin ng Kalawakan, ngunit may kakaibang mga batas ito. Hanggat hawak ng mga Flower God ang lugar at hindi sila umaalis, hindi makapasok doon ang 3 pinakamataas na lahi. Kahit gumagawa sila ng kahangahangang mga genofluid, mahina sila sa laban.
Wala ni isang deipikado na umusbong sa kanila. Wala silang lakas upang maging mataas na lahi. Pero hindi sila lubos na may kasalanan. Hindi para sa laban ang likas na genes nila. Kaya kahit gaano karaming genofluid ang inumin nila, walang deified na lilito. At lagi silang pinipigilan ng iba't ibang puwersa. Paulit-ulit silang sinasakal sa pag-angat tungo sa mataas na antas. Dahil alam nilang hindi sila lalakas sa sarili, humahanap sila ng panlabas na kapangyarihan upang palakasin ang kanilang lahi. Karaniwan, para magsimula ng Lantern War, lahat ng mandirigma ay dapat iisa ang dugo. Kung may dayuhan, kahit talunin nila ang mataas na lahi, hindi iilaw ang parol. Ngunit kamakailan, nakagawa ang Flower God ng isang pambihirang genofluid. Kung gagamitin iyon, pansamantala kang magkakaroon ng dugo ng isang Flower God. Kung isang deipikado ang uminom nito, maaari siyang maituring na Flower God sa loob ng ilang panahon at makakatulong upang maiangat sila sa mataas na lahi. Maaari niyang sindihan ang parol sa ngalan ng Flower Gods. Ngunit isang beses lang ito pwedeng gamitin dahil sa napakamahal na resources na kinakailangan. Kaya't maingat silang pumipili kung kanino ito ipagkakatiwala. Ang plano ni Xi Jinping ay kunin ang hardin ng kalawakan para sa kanila. Kung makuha nila iyon, kahit pa dumating ang tatlong pinakamataas na lahi, wala rin silang magagawa. Kung hindi kayang pasukin ng tatlong mataas na lahi ang hardin ng kalawakan, paano natin makukuha iyon? Tanong ni Hansen. Mahina ang Flower Gods pagdating sa labanan. Maganda ang hardin ng kalawakan, oo, at malakas ang teknolohiya nila sa paggawa ng genofluid. Maraming lahi ang gustong maaga iyon. Pero dahil sa espesyal na batas nito, hindi makapasok ang iba. Kaya't hanggang ngayon, walang nakahanap ng paraan para sakupin sila. Pagkatapos ay nagpatuloy si Xi Jinping, ayaw ng mga makapangyarihang nasa anino na umangat ang Flower Gods. Natatakot silang kapag lumakas ang genes nila, maging banta ang kanilang lahi. Kaya't patuloy silang pinipigilan. Kaya't kahit may potensyal silang maging mataas na lahi, napipilitang manatili silang mababang lahi. Ibig sabihin, para maging mataas na lahi ang Flower Gods, kailangan nilang lampasan pa ang pagkatalo ng isang mataas na lahi, nakakunot noong sabi ni Hansen. Tama. Kung hindi, matagal na sana silang nakahanap ng deipikadong handang tumulong. Ngunit ang paghahanap ng taong may sapat na lakas, at may tiwala silang hindi sisire sa reputasyon nila, iyan ang mahirap. Kung mahina, kulang sa kapangyarihan. Kung sobra, matatakot sila. Kaya't hanggang ngayon, wala pa rin silang desisyon. Pero dahil hirap na sila, napakalaki ng alok nila sa sinumang tutulong. Kung may tumulong para maging mataas na lahi sila, handa silang ibahagi ang hardin ng kalawakan. Excited na turo ni Xi Jinping sa mapa. Kabanata 2776. Lalaki ba siya o babae? Tanong ni Hansen habang nakatingin sa Flower God sa video. Para itong napakagandang tao, pero may bulaklak na tumubo sa kanyang ulo. Ang bulaklak ay isang violet. Lalaki siya. Sa mga Flower God, parehong magaganda ang lalaki at babae. Huwag mong isipin na mahina si Violet dahil sa kanyang kagandahan. Sa katunayan, napakalakas niya. Hindi siya simpleng tao na madaling impluwensyahan. Nakipag-ugnayan na ako sa kanya noon, at napakahirap niyang kausap, sabi ni Xi Jinping. Kung madali lang siyang kontrolin, duda ako na papayagan ng mga Flower God na siya ang humawak ng ganitong kaalagang usapin. Ang desisyong ito ay magiging susi sa pagiging mas mataas na lahi ng mga Flower God. Kapag nabigo sila, maaaring mamatay ang buong lahi nila. Kaya kailangan nilang maging maingat. Tumigil sandali si Hansen at nagtanong, aling lahi ang nais palitan ng mga Flower God? Hindi ko pa alam. Napakaingat ng mga Flower God at hindi sila basta-basta naglalabas ng impormasyon. Ayon sa mga hula ng iba, malamang na nais nilang alisin ang mga tree men na katabi nila. Matagal nang may alitan ng mga Flower God at tree men, kaya matagal na silang magkaaway. At saka, mahina na ang mga tree men nitong mga huling panahon. Ilang daang taon na mula nang magkaroon sila ng deified sa kanilang lahi. Hindi na sila maituturing na makapangyarihang mataas na lahi. Sila ang isa sa pinakamadaling pabagsakin. Mayroon pang ibang posibleng target, ibinahagi ni Xi Jinping ang lahat ng impormasyon na mayroon siya. Wala bang kakampi ang mga mataas na lahi na ito? Tanong ni Hansen, sabay tapik sa kanyang labi habang nag-iisip. Meron, pero dahil hindi sila ganoon kalakas, hindi sila pinapansin. Bukod pa roon, may koneksyon ng mga Flower God sa Ancient God. Kung gusto nilang makipaglaban, malamang na walang ibang makikialam. Tinuro pa ni Xi Jinping ang ilang impormasyon tungkol kay Violet.
Pagkatapos ay itinuro niya ang larawan ng lalaki at sinabi, ito ang susi na kailangan natin. Kailangan lang natin siyang makumbinsi, at pagkatapos ay makakakuha tayo ng pakikipag-alyansa sa mga flower god at makukuha ang kalahati ng Space Garden. Ngumiti si Xi Jinping kay Hansen at sinabi, hindi naman tinitingnan ang mga crystallizer bilang isang malakas na lahi. Hindi ako naniniwalang masyadong mag-aalala ang mga flower god na lubusan mong malampasan sila. Ang kailangan mo lang gawin ay ipakita kay Violet ang iyong lakas. Bakit hindi ikaw na lang ang pumunta? Hindi nagustuhan ni Hansen. Gusto ko, pero hindi pa ako defied, amin ni Xi Jinping habang bumantong hininga at iniunat ang kanyang mga palad. Ibig sabihin may mga bagay din palang hindi mo kayang gawin. Natawa si Hansen. Tinitigan siya ni Xi Jinping at sinabing, hindi naman na hindi ko kaya. Hindi ko palang kaya, ngayon. Nanatili si Hansen ng ilang araw sa planeta ni Xi Jinping. Maganda ang kapaligiran, halos parang langit. Kung panahon ng kapayapaan iyon, magandang lugar sana iyon para magretiro habang buhay. Araw-araw, ginagamit ni Hansen ang 4-ship cube para makapasok sa God's Farm. Umaasa siyang muli niyang makikita si Warner at ang God's Knife. Ngunit kahit matagal na ang lumipas, hindi niya pa rin sila muling nasalayan. Nakakapanibago. Noong una, nag-alala si Hansen na kapag ginamit niya ang 4-ship cube, ibabalik siya sa very high. Ngunit ngayon, napansin niyang kahit saan siya naroroon, dadalhin siya nito sa God's Farm at ibabalik sa lugar kung saan niya ito huling ginamit. Dahil doon, wala siyang paraan para makabalik sa Bottle World. Kung bibisitahin siya ng mga very high, malalaman nilang nakatakas siya. Sa katunayan, natuklasan na ng mga very high ang kanyang pagtakas. Plano ng isang elder na muli siyang suriin, ngunit nang pumasok ito sa Bottle World, wala na si Hansen doon. Labis itong ikinagulat ng mga very high. Nakatakas si Hansen mula sa kanilang Alpha Hall nang walang nakapansin. Para sa kanila, napakasamang pangyayari nito. Ngayon, naniwala ang mga very high na may tumulong kay Hansen. Kung hindi, paano siya nakatakas? Si Exquisite ang una nilang pinaghinalaan dahil nagawa na niya ito dati. Ngunit matapos ang masusing imbestigasyon, napatunayang hindi siya ang dahilan. Nang makumpirma iyon, mas lumala ang sitwasyon. Pinaghinalaan nilang may traidor sa hanay ng mga very high na hindi pa nila natutuklasan. Nakatakas talaga siya. Mas nagulat si Exquisite kaysa sa iba. Hindi niya pinaniwalaan si Hansen nang sabihin nitong makakatakas siya mag-isa. Ngunit hindi nagtagal matapos ang kanilang huling pagkikita, nagawa ito ni Hansen gaya ng ipinangako niya. Hindi ito kapanipaniwala. Nabilanggo si Hansen ng mga very high, ang pinakamataas na lahi sa universo. Kahit ang mga True God elites ay hindi makakatakas mula sa Alpha Hall kapag natrap doon. Hindi niya lubos maisip kung paano ito nagawa ni Hansen. Sinubukan ng mga very high na hulaan kung saan maaaring pumunta si Hansen gamit ang mga espesyal na Geno art ng paghuhula, ngunit hindi nila natunton ang kanyang bakas. Lalong nakumbinsi ang mga very high na may traidor sa kanilang hanay. Kung wala, dapat natunton na nila si Hansen ngayon. Samantala, ipinakilala na si Hansen kay Violet ng mga Flower God. Katulad siya ng nakita niya sa hologram. Napakaganda ng lalaki na para bang kayang pabagsakin ang isang bansa. Ngunit hindi naapektuhan si Hansen ng magandang mukha nito. Para sa kanya, napakalambot ng itsura ni Violet at nagbigay ito ng impresyon na isa siyang makamandag na ahas, malambot sa panlabas, pero pa ng lason sa loob. Kung mas maganda ang ahas, mas makamandag ito. Gaano kaya kadelikado itong si Violet? Bulong ni Hansen sa sarili. Sinabi mong si Violet ang nagdaos ng piging at inimbitahan ang maraming deified elite mula sa iba't ibang lahi. Ano ang ibig sabihin yon? Pabulong na tanong ni Hansen kay Xi Jinping na nasa tabi niya. Hindi ko alam. Nanahimik si Xi Jinping, bago nagsalita, baka gusto niyang gawing parang auction ang pakikipag-alyansa, kung saan ang mga deified elite ay magpapaligsahan. Tingnan kung sino ang makakapagbigay ng pinakamataas na halaga o benepisyo. Imposible. Katawa-tawa iyon. Ang desisyong ito ay makakaapekto sa kapalaran ng buong lahi ng Flower God. Hindi sila magpapa-auction ng ganito kalaking bagay maliban na lang kung baliw ang mga namumuno sa kanila. Umiling si Hansen. Kung ganoon, hindi ko rin alam. Bukod doon, wala akong maisip na dahilan kung bakit sila magtitipon ng napakaraming deified elite. Mas mainam sana kung pribado nila itong ginagawa. Umiling si Xi Jinping, halatang walang alam sa politika. Tumingin si Hansen sa paligid.
Nakita niya ang ilang kakilala, si Dragon One mula sa Dragons, si Dia Robber mula sa Destroyed, si Baiwanjia mula sa Extreme King. Nandoon pa si Lone Bamboo. At marami pang ibang deified elite na hindi niya kilala. Parang napakatamis na tukso ng Space Garden para sa napakaraming lahi. Dahil sa dami ng kakumpetensya, hindi naisip ni Hansen na siya ang mapipili. Ang mga malalaking lahing ito ay parang mga gutom na lobo na nakapalibot sa biktima. Maaaring ayaw ng Flower King na makipag-alyansa sa kanila. May pag-asa pa tayo. Kahit iyon ang sinabi ni Xi Jinping nang makita ang dami ng mga makapangyarihang nilalang sa paligid, napagtanto niyang napakahalaga ng Space Garden para sa lahat. Higit pa sa inaasahan niya, at alam niyang hindi madaling makuha ang gantimpalang ito. Kabanata 2777. Ano ang nangyari sa mga Flower God? May paraan ba para makatulong ako? Mabilis na tanong ni Baiwanjia, ang prinsipe ng Extreme King. Kaka-deified lang niya kamakailan. Primitive pa lang siya, kaya tiyak na hindi siya ang pinakamataas na ranggo sa mga naroon. Malayo pa roon. Ngunit bilang Crown Prince ng Extreme King, isa siya sa pinakakwalipikadong kinatawan sa pulong na iyon. Salamat sa iyong malasakit, prinsipe. Kailangan ng aming lahi ng tulong. Nais kong imbitahan kayong lahat na pumasok sa Space Garden upang matulungan ang aking mga kababayan. Biglang natahimik ang lahat. Hindi pa kailanman pinayagan ng mga Flower God ang iba na makapasok sa Space Garden. Ipinagkakait nila iyon para lamang sa kanilang lahi. Ang alam lang ng lahat, puno ito ng mga high-level na likidong yaman ng Gino. Ngunit kung ano ang itsura nito sa loob, halos walang nakakaalam maliban sa mga Flower God. Sa kasaysayan, iilang tao lamang ang pinayagang makapasok doon, mga taong malapit na malapit sa kanila. Ngunit ang mga elite na dumalo sa pulong na ito ay halos walang koneksyon sa mga Flower God. Sa kabila ng pagiging halos estranghero, iniimbitahan silang lahat na makapasok sa Space Garden. Talagang nakakapagtaka ang sitwasyong ito. Alam na ni Violet na iisipin ng lahat na kainahinala ito, kaya mabilis niyang sinabi, hindi lamang ang talento ng aming lahi ang dahilan kung bakit nakagagawa kami ng kakaibang mga Geno Fluid. Ang pangunahing dahilan ay ang mga yaman mula sa Space Garden na wala sa ibang lahi. Dahil dito, walang sino mang nakagaya ng mga likido naming ginagawa. Ibig mo bang sabihin may nangyari sa mga yamang ginagamit ninyo sa paggawa ng inyong mga produkto? Tanong ni Dragon One habang nakatingin kay Violet. Nang marinig iyon, napagtanto ng lahat na tama ang hinala ni Dragon One. Kung walang problema ang mga yaman ng Space Garden, hindi sana magbubunyag si Violet ng ganoong lihim. Tumango si Violet, may seryosong problema. Kung hindi ito maresolba, baka hindi na kami makagawa ng espesyal na mga high-class Geno Fluid na kinikilala sa amin. Ano ang problema? Sabihin mo, marami namang elite dito, pati na ang Crown Prince ng Extreme King. Matutulungan ka namin, wika ni Dia Robber. Oo, gagawa kami ng paraan upang tulungan kayo. Hindi namin hahayaang mawala ang mga Geno Fluid ng Flower God. Malaking kawalan iyon para sa buong universo. Nagpakita ang lahat ng sinserong pagsuporta. Ngunit ang totoo, nais lamang nilang malaman ang sikreto ng mga likido. Ang kanilang pagtulong ay dahil lang sa benepisyong makukuha nila. Walang tutulong ng walang kapalit. Napabuntong hininga si Violet. Gusto ko sanang sabihin sa inyo para agad nating malutas ang suliranin, ngunit ang impormasyong ito ay pambansang lihim ng mga Flower God. Ipinag-utos ng aming pinuno na huwag itong ibunyag. Kung hindi, maipapalayas kami. Violet, ano ba ang ibig mong sabihin? Tinawag mo kami rito, pero ayaw mo namang sabihin ang problema. Paano kami makakatulong? Single ng isang deified elite na mainitin ang ulo. Malungkot ang mukha ni Violet. Nais ng mga Flower God na pumasok kayo sa Space Garden upang tulungan ang aming lahi. Ngunit bago kayo makapasok, hindi ko maaaring ipaliwanag kung ano ang nangyayari roon. Alam kong bastos ito, pero wala kaming pagpipilian. Napakahalaga nito para sa aming bayan, kaya hindi namin maaaring ipagsapalaran ang pagtagas ng lihim. Wala kang sinasabi pero gusto mong tulungan ka namin. Paano namin malalaman kung kaya naming tumulong? Reklamo ni Baiwanjia. Alam namin na mahirap ito para sa lahat. Kung ayaw ninyong pumasok, hindi namin kayo pipilitin. Mas pipiliin pa naming masira ang aming yaman kaysa lumabas ang aming mga lihim, sagot ni Violet. Hindi makatuwiran iyan. Kahit hindi mo sabihin ngayon, malalaman pa rin namin ang lihim ninyo kapag pumasok kami. Oo, kaya mas mabuting sabihin mo na ngayon. At saka, kapag pumasok kami, makakagawa kami ng paraan. Ngunit gaano man sila magpilit, nanatiling matatag si Violet.
Hindi siya nagbigay ng kahit anong detalye. Wala nang saysay ang pag-uusap na ito. Kung nais nyo talagang tulungan kami, babayaran kayo ng aming lahi. Gagawin namin ang lahat upang masakliyan ang kabutihan ninyo. Kung ayaw ninyo, ayos lang din. Pero napakaapurahan ng sitwasyon. Kailangan kong bumalik agad sa Space Garden. Ang sino mang nais tumulong ay maaaring sumama sa akin ngayon. Kung hindi, dito na tayo magkakahiwalay at umaasang magkikita muli balang araw. Nagbulungan ang lahat. Hindi nila inasahang haantong sa ganitong kalagayan. Ngunit agad ding may nagpasya na sasama kay Violet kahit walang impormasyon. Lumapit ito upang makiisa. Nagkatinginan sina Hansen at Exi Chingking. Alam na nila na ganito ang mangyayari. Lahat ay interesado sa mga sikreto ng Flower God. Kung hindi, hindi sila dadalo rito. Ngayon, may pagkakataon silang makita mismo ang mga sikreto. Walang sino man ang papayag na palampasin iyon. Kahit mayroong masamang plano, maliit na lahi lamang ang mga Flower God. Wala silang deified elite na makakapinsala ng husto sa mga makapangyarihang naroon. Nakaasa lamang sila sa Space Garden at sa mga likido. Iyon lang ang kanilang kayamanan. Kaya kahit may pukana ang mga Flower God, naniniwala ang mga elite na sapat ang kanilang kapangyarihan upang makatakas kung sakaling may mangyaring masama. Pupunta ba tayo? Tanong ni Hansen kay Exi Chingking. Dahil narito na tayo, hindi na rin tayo basta makakaalis. Sumama na lang tayo at tingnan kung ano ang magiging anyo ng posibleng teritoryo natin. Nagkibit balikat si Exi Chingking. Tama ka, tumanggaw si Hansen. Ngunit ginagampanan niya ngayon ang papel ng tauhan ni Exi Chingking, kaya hindi siya maaaring magsalita ng basta-basta. Hindi tinanggihan ni Violet ang sinuman. Malugod niyang tinanggap ang lahat ng nais sumama sa kanya patungong Space Garden. Maging mga hari at deified ay nakihalo sa grupo na maghahanda sa pag-alis. Bago sila lumisan, nagbabala si Violet na napakadelikado ng paglalakbay. Dapat pag-isipan nilang mabuti bago sumama. Ngunit sa huli, lahat ng dumalo ay sumama pa rin kay Violet. Sumakay sila sa barkong pandigma ng Flower God at iniwan ang planetang pag-aari ng Thousand Treasures. Nandoon din sina Hansen at Exi Chingking. Dahil halo-halo ang mga mataas at mababang lahi, parang tunay na pugad ng iba't ibang uri. Dahil dito, hindi gaanong kapansin-pansin ang dalawa. Habang kumakain sina Hansen at Exi Chingking sa kainan ng barko, nilapitan sila ni Dia Robber. Tila tuwang-tuwa itong makita si Exi Chingking. Ikaw ba ang may akda ng overbearing President Love Loove, Guru Exi? Ako nga si Exi Ching. Sanay na si Exi Chingking sa ganitong pangyayari. Ngumiti siya ng magiliw. Totoo nga, sa wakas, nakilala ko si Teacher Exi. Isa akong malaking tagahanga ng iyong mga comics, buong siglang hinawakan ni Dia Robber ang kamay ni Exi Chingking. Natigilan si Hansen. Si Dia Robber ang kinabukasan ng Destroyed, isang taong kayang pumatay ng kahit sino sa isang iglap. At fan pala siya ni Exi Chingking. Hirap paniwalaan ni Hansen. Talaga bang totoo ito? Bulong ni Hansen. Hindi niya kailanman naisip na mahilig si Dia Robber sa comics. Baka ginagamit lang ito ng Destroyed para makalapit kay Exi Chingking. Teacher Exi, pwede ba akong humingi ng pirma mo? Sabay abot ni Dia Robber ng papel at panulat. Siyempre, tugon ni Exi Chingking. Kinuha niya ang panulat at pumirma. Isinulat niya ang kanyang pangalan na parang dragon at phoenix na sabay lumilipad. Bakit parang sumasayaw na dragon at phoenix ang pirma niya? Hindi mo ari ni Hansen kung anong salita iyon o kung salita nga ba. Magkakadikit at magulo ang sulat. Walang sino man ang makakabasa ng isinulat niya. Ngunit para kay Dia Robber, parang nakatagpo siya ng kayamanan. Iningatan niyang mabuti ang papel at itinago ito ng maingat sa kanyang damit. Kabanata 2778. Sapagkat napakahina ng kapangyarihan sa labanan ng mga Flower God, nakatuon talaga sila sa pagprotekta ng kanilang Space Garden. Sa buong panahong nanirahan ang kanilang lahi dito, iilan lang na banyaga ang nakapasok sa Space Garden. Ngayon, parang lahat ay pinapapasok na nila. Hindi ba medyo kainahinala iyon? Sabi ni Dia Robber habang umupo. Totoo nga, medyo kainahinala. May alam ka ba tungkol sa nangyayari? Tanong ni Exi Chingking na may halong kuryosidad. Umiling si Dia Robber. Hindi talaga. Pero base sa mga naranasan ko noon, naniniwala ako na magiging napakadelikado ang paglalakbay na ito. Guru Exi, isa kang taong may malawak na kaalaman. Hindi mo kailangang isugal ang buhay mo. Ayos lang. Ayos lang.
May ilang lugar na hinding-hindi ko pupuntahan, pero habang siya ang nagbabantay sa akin, magiging ligtas ang pagpunta sa mga flower god, sagot ni Exi Chinking sabay turo ng hinlalaki kay Hansen. Nakikita ni Dia Robber ang kumpiyansa ni Exi Chinking sa kanyang bantay, kaya tumingin siya kay Hansen at nagtanong, hindi pa talaga tayo nagkakakilala. Sino ka ba? Ito ang aking bodyguard, si Sanmo. Napakahusay niyang mandirigma kaya kaya niyang sabay na labanan ang 2 o 3 deified, pagmamalaki at pagbubulaklak agad ni Exi Chinking tungkol kay Hansen. Sanmo, kung nakuha mo ang paghanga ni Guro Exi, tiyak na isa kang makapangyarihang tao. Nais ko sanang malaman kung saan ka nagmula, kapatid Sanmo. Hindi gumamit ng Geno Art si Dia Robber para suriin si Hansen, ngunit napansin niyang hindi niya madama o mabasa ang presensya ni Hansen. Nagtaka siya roon. Mula lang ako sa isang lahing walang pangalan. Hindi mo sila makikilala, kaya kahit sabihin ko pa, balay-wala rin, malamig at maikli ang sagot ni Hansen. Tinignan ni Exi Chinking si Dia Robber at natawa. Huwag mo nang intindihin. Masungit talaga yan. Palagi siyang ganyan, kahit sa amo niya. Wala na tayong magagawa roon. Ayos lang. Ang mga taong may kapangyarihan, mas marami silang kayang gawin kaysa sa iba. Gaya ng sinabi ni Guro Exi, kung kaya talunin ni kapatid Sanmo ang 3 kalaban ng sabay, maiintindihan kahit medyo brusco siya. Napangiti si Dia Robber. Kahit sabihin mong magaling siya, sa tingin ko magaling lang siyang magyabang at maging asal siga, sabi ng isang nang-uuyam na tinig mula sa kabilang mesa. Pagtingin nilang tatlo, nakita nila na galing ito sa 2 Extreme King. Isa ay ang Crown Prince na si Bai Wanjia, at ang isa ay isang batang babae. Bagamat bata pa, napakalakas ng presensya ng dalaga. Ngunit base sa edad nito, imposibleng maging deified na siya. Siya ang nagsalita. Dahil marami na silang naranasan, sina Hansen at ang dalawa pa ay hindi basta-basta naaapektuhan ng mga kabataan. Hindi na lang sila sumagot at nagpatuloy sa pag-uusap. Nang makita ng batang babae na hindi siya pinansin ni Hansen, nawala ang gana niyang manguyam pa. Tumigil siya sa pang-aasar. Dahil sa liit ng barkong pandigma, napilitan si Violet na isiksik ang lahat. Kaya maraming deified ang nasa iisang lugar. Natural lang na magkaroon ng kaunting pagtatalo. Pero dahil iisa ang kanilang layunin, walang matinding labanan ang magaganap hanggat hindi pa sila naka-rating sa Space Garden. Sinubukan ni Hansen kabisaduhin ang ruta papunta sa Space Garden para maalala niya kung paano bumalik kung kinakailangan. Ngunit napakabilis ng biyahe ng barko. Pagkatapos ng ilang space jumps, hindi na niya alam kung nasaan sila. Nang makarating na sila sa Xenogeneic space ng mga flower god, doon lang naintindihan ni Hansen kung bakit tinawag na Space Garden ang lugar na iyon. Ang nakita niya ay napakalalawak na parang bulaklak na parang hagdang umaakyat sa mga ulap. Iba't ibang kakaibang bulaklak ang nakatanim sa lahat ng direksyon na tinignan ni Hansen. Lahat ng iyon ay Xenogeneic na halaman ng iba't ibang antas. Napakaganda ng tanawin. Pumarada ang barko sa tabi ng mga bulaklakan at pinababa sila ni Violet. Pagbaba nila, naamoy ni Hansen ang napakatinding halimuyak ng mga bulaklak. Ngunit sa kabila ng lakas ng amoy, hindi ito nakakasulasok. Natural ang bango nito. Ito ba ay Canna Lily? Tanong bigla ni Dia Robber habang nakatingin sa isang bulaklak. Sinundan ni na Hansen at Exi Chinking ang tingin niya. May baging nakalahating metro ang haba at ilang bulaklak na parang mga batang babae na nagsasayaw ng ballet. Napakaganda ng anyo. Oo, Canna Lily iyon. Maganda ang mata mo, tugon ni Violet sabay taas ng hinlalaki. Ngunit hindi natuwa si Dia Robber. Sa halip, tila nabahala siya. Nang nakatuon na ang lahat sa iba, lumapit si Hansen sa tabi niya at nagtanong, ano ang problema? Sumimangot si Dia Robber. Base sa kaalaman ko, ang Canna Lily ay mga deified na halaman. Tumutubo lamang sila sa kakaibang lugar, at ang kanilang kapangyarihan ay hindi bababa sa isang primitive deified Xenogeneic. Pero basta lang nila ito pinalalaki sa gilid ng kalsada. Hindi ba masyadong kakaiba iyon? Nakakagulat nga na kayang magpalaki ng flower god ng mga deified na halaman ng ganoon kadali, sabay kunot noon ni Exi Chinking. Nagpatuloy si Violet sa paglakad. Sina Hansen at ang iba ay dumaan sa napakaraming uri ng bulaklak at damo. Kaunti lang ang nakikilala ni Hansen, pero ramdam niya mula sa life force ng mga halaman na hindi pangkaraniwan ang mga iyon. Wala ni isa sa mga halamang ito ang karaniwan. Hindi na nakapagtataka na nakagagawa ang mga flower god ng napakaraming uri ng genofluids, naisip ni Hansen habang patuloy na tumitingin sa paligid. Napakaganda ng lugar na ito. Kung maaga natin ang teritoryong ito, hindi na tayo mag-aalala sa mga resources.
Kayang pakainin ng mga xenogeneic na halaman dito ang mahigit 100,000 tao, bulong ni Xi Jinping kay Hansen. Ngunit may ibang iniisip si Hansen. Hindi niya pinansin si Xi Jinping. Ang mga xenogeneic na halaman ay namumunga paminsan-minsan. Basta't buo ang buto, maaari kong dalhin ito sa lupa ng Fire Phoenix para itanim. Hindi ko lang alam kung gaano kabilas lalaki ang mga iyon. Hindi maisip ni Hansen kung gaano karaming pakinabang ang makukuha niya kung mapapabilis niya ang pagtubo ng mga iyon. Kung madala niya ang ilang buto sa Extreme Living Land, makakaani siya ng napakaraming xenogeneic na prutas sa maikling panahon. Siguradong yayaman siya ng husto. Malapit na tayo sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Maging maingat kayo, sabi ni Violet habang bumabagal ang hakbang. Hindi ba't kailangan muna nating makipagkita sa pinuno ng inyong lahi? Tanong na may pagdududa ni Dragon One. Nandoon na ang pinuno at ang iba pa, sagot ni Violet habang naglalakad pa rin. Kaya't walang tumigil at lahat sila ay nagpatuloy na sumunod. Kabanata 2779. Lahat ay nakaramdam ng matinding babala sa kanilang isipan. Maingat nilang sinundan si Violet habang lumilipad sa loob ng Space Garden, ngunit wala naman silang nakitang anumang panganib. Wala ring senyales ng labanan. Para bang wala talagang nangyari. Ngunit nang marating nila ang pinakamataas na bulaklakan, natigilan silang lahat sa kanilang nakita. Maraming kalalakihan at kababaihan ang nakabaon ng katawan sa lupa. Tanging kalahati ng kanilang ulo ang nakalabas, at bawat isa ay may bulaklak na tumutubo sa kanilang ulo. May ilang peonies, at may ilang tila chrysanthemums. Bawat bulaklak ay kakaiba, at lahat ay tila sabay-sabay na namumukadkad. Walang duda, ang mga mukhang karot na nakabaon sa bulaklakan ay ang mga nawawalang flower god. Violet, ano ito? Tanong ni Bai Wanjia. Buhay pa ang mga flower god na nakabaon, ngunit para silang gulay na kalahating nakalubog. Dahan-dahan, ang kanilang life force ay unti-unting nawawala. Hindi ko kayo lolokohin, Ginoong Crown Prince. Ang buong lahi ng flower god, bukod sa akin, ay nandito, sabi ni Violet habang itinuro ang mga nakabaong ulo sa bulaklakan. Hindi na tinanong ni Bai Wanjia kung paano nauwi sa ganoong sitwasyon ang mga flower god. Sa halip ay tinanong niya, bago ka umalis sa Space Garden, ganyan na ba sila nakabaon? Napakatalino mo, Ginoong Crown Prince. Tumango si Violet at inamin ito. Ibig sabihin, nang sabihin mong nais ng mga flower god na maging high race, lahat iyon ay kasinungalingan. Isang patibong para dalhin kami rito. Seryosong tanong ni Bai Wanjia. Oo, muling tumango si Violet. Wala siyang balak itago. Nagkatitigan sina Violet at Bai Wanjia. Hindi sila nag-iwas ng tingin. Pagkatapos ay nagsalita si Violet, bagamat nagsinungaling ako tungkol sa dahilan, totoo ang layunin kong ibigay ang gantimpala na ipinangako ko. Kung sino man sa inyo ang makapagliligtas sa aking mga kababayan, handa kaming lumagda ng kontrata at ibigay ang kalahati ng Space Garden. Totoo ba iyan? Biglang nagliwanag ang mga mata ng lahat. Nakita na ninyo kung ano ang nangyari sa mga flower god. Sa palagay nyo ba may lakas loob pa kami, o kapangyarihan, para sirain ang aming pangako? Mabagal na sagot ni Violet, hindi nagmamadali. Ano ba talaga ang nangyari sa mga tao mo? Maaari mo na bang ipaliwanag sa amin? Tanong ni Bai Wanjia habang nakatingin sa mga ulong nakausli sa bulaklakan. Saan man sila tumingin, puro flower god ang nakatanim sa lupa. Libo-libo, milyon pa nga. At sa bawat ulo ay may mumunting bulaklak na nakabukas. Napakaganda ng tanawin. Ngunit gaano man kaganda, nakakakilabot silang pagmasdan dahil kalahating nakabaon ng mga tao sa lupa. Ngayon lang tumigil si Violet sa pagtatago. Sa unang pagkakataon, ipinaliwanag niya ng buo ang nangyari. Mahusay sa paghahalaman ang mga flower god, at matagal na nilang natuklasan ang Space Garden. Akala nila ay maswerte sila dahil perpekto ito para sa pagtubo ng iba't ibang xenogeneic na halaman. Ngunit di nagtagal, napagtanto nilang may kakaiba sa espasyong iyon. Ang pinuno ng flower god ang unang nagbaon ng sarili sa bulaklakan, katulad ng nakikita ni Hansen at ng iba. Noong una, hindi nila alam kung bakit ginawa iyon ng pinuno. Kalaunan, naunawaan nilang kailangan nilang patahimikin ang mismong hardin. Paminsan-minsan, mag-aalay sila ng sakripisyo sa hardin. Sa ganoong paraan, hindi nito guguluhin ang kanilang mga isipan. Basta't nasisiyahan ang hardin, hindi nito pipilitin ang alinman sa mga flower god na magbaon ng sarili. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lalo itong naging gutom. Nangailangan ito ng mas maraming xenogeneic na suporta. 2 buwan na ang nakalipas nang ang kanilang sakripisyong inialay ay hindi gumana.
Ang pinuno at marami pang elitista ng Flower God ay bigla na lang naghukay ng butas at kusa nilang inilibing ang kanilang sarili. Maliban kay Violet, lahat ng Flower God ay nakabaon na ngayon. Bakit hindi ka rin nagbaon ng sarili mo gaya nila? Tanong ng isang deified mula sa maliit na lahi, may halong pagdududa sa tinig. Halatang hindi siya naniniwala sa kwento ni Violet. Hindi ko alam. Ako lang ang ligtas. Wala akong nararamdamang panganib. At hindi ko rin alam kung bakit nangyari ito. Kaya nakiusap ako sa inyo na tulungan silang mailigtas. Hinding-hindi namin babawiin ang aming salita, seryosong sagot ni Violet. Sinubukan mo na bang hukayin sila? Tanong ng isang King Class Elite. Medyo walang saysay ang tanong. Matagal nang nakabaon ang mga Flower God at siguradong sinubukan na lahat ni Violet. Kung may iba pa siyang paraan, hindi na sana siya humingi ng tulong sa mga banyaga. Hindi ko sila mahukay. Maaaring mukhang ordinaryo ang lupa, pero napakatibay nito. Hindi ninyo ito mahuhukay, at baka masaktan pa ang mga taong nasa ilalim, sagot ni Violet. May isa sa mga elitista ang sumubok kumuha ng isang dakot ng lupa. Nanlaki ang mga mata ng lahat nang makita na kahit kings at deifieds ay hindi kayang punitin ang kahit maliit na bahagi ng demuhang iyon. Anong klaseng lupa ito? Bakit napakatibay? Gulat na tanong ng isang King Class Elite. Hindi ko rin alam. Nang sila mismo ang naghukay para ibaon ang sarili, parang hindi naman mahirap. Pero nang sinubukan kong hukayin sila palabas, kahit kapiranggot ng lupa, hindi ko matanggal, paliwanag ni Violet. Marami pang pagsubok ang ginawa ng mga elitista, ngunit lahat ay bigo. Wala silang nagawa upang palayain ang mga nakabaon sa bulaklakan. Isa pang deified elite ang sumubok hilahin ng isang Flower God sa ulo. Halos mabali ang leeg nito, ngunit hindi gumalaw kahit kaunti. Hindi sila nandoon para pumatay ng tao, kaya tumigil na siya. San mo, ano sa tingin mo ang nangyayari rito? Tanong ni Xi Jinping kay Hansen. Hindi niya maintindihan ang mga kalahating nakabaon na Flower God. Medyo nakakakilabot, sagot ni Hansen habang bahagyang sumisingkit ang mga mata. Pinagmamasdan niya ang mga nakabaon, at tila may napansin siya. Parang, ang buong Space Garden ay naglalabas ng life force, paano kung ang Space Garden mismo ay isang higanting nilalang? Nang pumasok sa isip ni Hansen ang ideya, siya mismo ay halos hindi makapaniwala. Kabanata 2780. Base sa sinabi ni Violet, tila may espesyal na kinakailangan para makapasok sa Space Garden. Dahil dito, napaisip ang lahat. Malinaw na nasa mahirap at marupok na kalagayan ang mga Flower God. Ngunit kung naglakas loob si Violet na dalhin sila roon, nangangahulugan iyon na may nakahanda siyang paraan. Hindi pwedeng basta lang siyang may dalang espesyal na bagay na magbibigay daan sa kanila para makapasok muli sa Space Garden sa ibang oras. Habang nakatingin ang lahat ng mga deified elite sa mga nakabaong Flower God, nag-iisip din si Hansen. Pagkaraan, tumalon siya at lumipad pa itaas. Gusto niyang tingnan ang Space Garden mula sa itaas, gaya ng paningin ng isang ibon. Ngunit habang lumilipad si Hansen, napansin niyang may aninong lumilipad kasabay niya. May iba ring nag-isip ng kaparehong bagay. Napansin din siya ng anino. Nagkatinginan sila, at napagtanto ni Hansen na ito ang batang babae na sumusunod kay Bai Wanjia. Saglit na silang nagkita sa kantina ng battleship. Ang bata ay hindi mukhang mas matanda kay Bai Wanjia, pero malinaw na iginagalang siya ng Crown Prince, batay sa pagtrato nito sa kanya. Hindi mahula ni Hansen ang tunay na katauhan ng batang babae. Marami ang prinsipe at prinsesa ng pamilyang Bai, at hindi pa nakilala lahat ni Hansen. Bukod pa roon, napakarami ring miyembro ng maharlikang pamilya. At higit pa, iilan lang sa mga nakatataas na Extreme King ang nakita ni Hansen. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong ng batang babae, bahagyang nakataas ang labi. Pinagmamasdan ko lang ang tanawin, sagot ni Hansen na nakangiti. Ang weird mo. Tumalikod ang bata kay Hansen at nagpatuloy sa paglipad pa itaas. Alam ni Hansen kung paano mag-teleport, pero kung gagamitin niya ito ng lantaran, baka makilala ito ng iba bilang God's Wonder. Ayaw niyang makita iyon ng iba, kaya't hindi niya ito ginamit. Kasing laki lang ng isang planeta ang Space Garden, pero hindi nito nabawasan ang kakaibang katangian at kahalagahan nito. Nang lumipad ng sapat na kataas si Hansen para makita ang kabuuan, nagulat siya sa kanyang natuklasan, ang buong lugar ay parang higanteng halamang kabute na may maraming patong. Ang mga flower field ay tila mga hagdan, at lahat ng iyon ay bahagi ng halamang iyon. Napakadetalyado at komplikado ng pagkakabuo. Ngayon, nakumpirma ni Hansen ang kanyang hinala. Posibleng buhay ang Space Garden, isang mataas na antas ng planet Xenogeneic.
Magpalaki ng mga halaman sa loob ng isang halaman na xenogenic ay parang imposibleng isipin. Pero naalala ni Hansen na nakita na niya noon ang mga nilalang na namumuhay sa loob ng black hole spider. Kaya, posibleng-posible ito. Ano ang nakikita mo? Tanong ng batang Extreme King habang lumilipad palapit kay Hansen. Nakikita ko ay isang malaking kabute, ngumiti si Hansen. Nagmamalaki ka sa lakas mo habang nasa battleship tayo, pero ngayon, wala ka namang makita. Tinaas ng bata ang labi niya. Kung ganoon, nakikita mo ba kung ano talaga ang nangyayari? Tanong ni Hansen. Siyempre, mayabang na tinapik ng bata ang sarili niyang dibdib. Masyado ka pang bata para may makita. Nagpanggap si Hansen na hindi naniniwala. Matalim siyang tinitigan ng bata at sinabing, hindi ibig sabihin na mas matanda, mas magaling. Katulad mo, may mata ka nga pero bulag ka pa rin. Wala kang nakikita. Kung ganoon, sabihin mo nga kung ano ang nakikita mo, sagot ni Hansen. Buong kumpiyansa ang bata, syempre. Kung tama ang nakita ko, ang Space Garden mismo ay isang higanteng halaman, isang mataas na antas na xenogenic. Posibleng nasa True God class pa ito. Pero napakahina na ng life force nito, parang mamamatay na. Sinabi ni Violet na noong matagal nang gumawa ng genofluids ang Flower God, gumamit sila ng espesyal na material mula sa rehiyong ito. Noon, hindi ako naniniwala. Pero ngayon, nagsisimula na akong maniwala. Kung isa itong True God class na xenogenic plant, lahat ng xenogenic plant na tatubo sa loob nito ay magmamana ng mga katangian nito. Kahit ang ordinaryong uri na lalago rito ay magiging iba kaysa sa mga nasa labas. Tila lubos na may alam ang bata. Katulad ni Hansen, iniisip din niyang ang Space Garden ay isang malaking halaman na xenogenic. Tinitigan ni Hansen ang batang babae na may gulat at nasabi sa sarili, iba talaga ang Extreme King. Sa kaalaman at kapangyarihan nila, malayo sila sa mga maliliit na lahi. Kung iniisip mong True God plant ang Space Garden, ano naman ang masasabi mo sa mga Flower God na nakabaon sa lupa? Tanong ni Hansen. Gustong-gusto ng bata ang pagkagulat ni Hansen kaya sumagot siya, mahirap hatulan. Posibleng alam ng halaman na malapit na itong mamatay kaya sinusubukan nitong mangolekta ng enerhiya para mabuhay. O kaya naman, baka ang mga Flower God mismo ang nakipagkontrata sa halaman. At dahil mamamatay na ang halaman, kailangan ding mamatay ng mga Flower God. Maraming posibilidad, pero hanggat hindi pa malinaw, mahirap tukuyin kung alin ang tama. Kung ganoon, paano natin malalaman ang totoo? Tanong ni Hansen. Totoong namangha siya. Malaki ang yaman ng Extreme King, pero kahit ganoon, matagal pa ring pag-aralan ang ganitong bagay. Bata pa ang batang ito, pero ganito nakarami ang kaalaman niya. Pag-isip ng bata, sinabi niya, ang tanging paraan ay hukayin ang mga Flower God at suriin ang kanilang mga katawan. Doon tayo makakakita ng mga pahiwatig. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Hindi mo ba nakita ang mga deified elite? Kahit sila hindi mahukay ang lupa ng garden na iyon, tugon ni Hansen, na napansin na parang nahawa na siya sa estilo ng bata kahit ang galaw at kumpas ay ginagaya niya. Tumingin ang bata sa bukirin ng may paghamak, masyado mong minamaliit ang mga deified elite. Hindi ko alam sa iba, pero sigurado akong hindi ganoon kawalang kwenta si Bai Wanjia. Kung mag-iisip siya ng mabuti, makakahanap siya ng paraan para mahukay ang mga Flower God. Ang mahalaga lang ay baka mamatay ang mahuhukay. Sa pagkakakilala ko sa kanya, malapit na siyang makahanap ng paraan. Hindi ba mas nakakatanda sa'yo si Bai Wanjie? Tanong ni Hansen nang mapansin niyang hindi ginagamit ng bata ang anumang posisyon o titulo kay Bai Wanjie. Medyo nakakaiba kaya't napilitan siyang magtanong. Sino bang nagsabi sa'yo na mas matanda siya? Baliktad yan. Ako ang mas nakatatanda sa kanya, galit na sagot ng bata. May sasabihin pa sana si Hansen, pero nakita niyang biglang kumilos si Bai Wanjie, gaya ng sinabi ng bata. May ginawa itong kakaiba. Pinili ni Bai Wanjie ang isang ordinaryong Flower God. Pagkatapos, bigla siyang kumuha ng isang kopeta ng alak. Tinakpan niya ang Flower God gamit ito at unti-unting hinayla palabas. Ang Flower God na halos lubos nang nakabaon sa lupa ay unti-unting nahila pataas. Kita na ang ulo at leeg nito, at hindi naman mukhang nasaktan. Maayos pa rin ang katawan nito. Patuloy na hinayla ni Bai Wanjie, hanggang sa lumabas na rin ang mga paa nito. Lumingon ang lahat upang tingnan ito. Biglang dumilat ang Flower God. Ang bulaklak sa ulo nito ay bumuka at sumabog ng makapangyarihang substance chain. Agad nitong inatake si Bai Wanjie na pinakamalapit sa kanya. Kakaiba, akala ko wala silang deified elite. Nagulat si Hansen.
Ang Flower God ay gumamit ng Substance Chain powers na tanging isang deified lamang ang dapat may kakayahan.